Kung implementation ready at meron ng feasibility study, meron ng detailed engineering design, at ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? Dahil nga sinasabi niyo pwedeng mag-move yung coordinates at station numbers, medyo nag-aalangan ako na kahit ilagay natin sa GA, in actual, iba naman yung lalabas. Ang problema doon is validation. Dahil ang gusto natin, pag print na sa libro, yun na talaga. Kasi yun naman yung guidelines nakasulat doon, shovel ready. May feasibility study, may work program. At para magawa mo yung work program, dapat meron kang actual survey. So ibig sabihin yung coordinates, kahit na hindi pa yun yung actual projects, ginagawa na lang for the sake na may malagay sa budget. Posible po, Mr. Chair. Posible po. Hindi naman pwede yun dahil kung ganun, hindi based on need yun ating budget. Diba? Parang dinodoktor lang yung coordinates para malagyan lang ng pondo. Tama? Posible po, Mr. Chair. Hindi katanggap-tanggap yung sinagot ni former Secretary Pangandaman na sinusubo na lang sa kanilang DPWH tapos ilalagay sa NEP. So, ang DBM being the gatekeeper of our budget, kung isusubo sa inyo basura, bibigay nyo rin sa amin basura. Nasa circular nyo ito many years na dapat shovel ready siya, dapat implementation ready siya, pero hindi naman ganun ang nangyayari. No, because pinapalitan pa nila on the ground Now, how can it be implementation ready if you can change yung pinaka-basic niya, location where to construct that project? Long and short, contractor friendly. Parang tama ho kayo, Chairman. No? Kasi may kausap ng contractor rin po yung mga quote-unquote proponent. Thank you. Senator Win Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Mr. Chairman, I'll just continue the topic of the coordinates. Ito kay Yusek Bernabe o kay Yusek Bisnar. Actually, dapat walang pagpapalit ng coordinates. Dahil I'm reading itong National Budget Memorandum 153. Dated 2027-2004. Ito yung connected to sa budget call. No? Buti andito si Secretary Toledo. Na very clear na dapat ang project ay shovel/implementation ready. No? So ibig sabihin pag binigyan ng pondo, implement na kaagad. No? And dito sa National Budget Memorandum 154, nakasulat rin, ang ibig sabihin ng shovel/implementation readiness, may feasibility study, may detailed engineering, may merong right-of-way acquisition, etc. etc. So, ibig sabihin may detalye. Alam na kung saan itatayo, saan na igagawa, at dahil alam nila, meron na silang coordinates. Pero kanina, pinakita nyo yung mga yung actual nila, 2 kilometers, baka iba pa nga, more than 2 kilometers. So, paano nagkaganon? Kung implementation ready, at meron ng feasibility study, meron ng detailed engineering design, at ang layo nung proposed, at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? Yes po. Tama po kayo, Mr. Chair. No? Kaya nga po, may mga reforms po kami para maiwasan itong mga human intervention sa paglagay ng mga coordinates. Yung pong sa MIPS coordinates, as you mentioned, Mr. Chair, ito nga po yung sa planning stage. No? Ideally po, yung coordinates mo sa planning and sa implementation ay bangga. However, for various reasons, either nga po yung sinasabi ni Sec. Bernardo na lumipat yung ilog, o kaya po mayroong mga right-of-way issue, or kung ano man po, for various reasons, minsan po yung ating mga contractor, gagawin na lang sa ibang lugar. And usually po, meron dapat yan proseso. Either ma-modify mo yung coordinate, mga ganyan po. No? And sapagkat baka yan po yung hindi na nagagawa. So yun din po yung part ng aming validation, whether kahit na ba merong construction sa ibang coordinates, if that was properly done, sumunod sa proseso, meron pong justification, etc. Iko-connect ko yan dahil nag-budget call na, diba, Secretary Toledo? Nag-umpisa na ang budget call for 2027. So,
At I'm expecting babalik ang flood control sa 2027 budget. Diba? So, anong reforms ang ginagawa ninyo para ma-assure kami dito na pag bumalik yung flood control projects, hindi na maulit na ni coordinates, hindi na susundan. Yung coordinates kasi basic yun eh. Diba? And in this 2026 budget, and I think DPWH, meron ng mga station numbers tayo linagay, diba? Lahat ng project. But ngayon, dahil nga sinasabi nyo pwedeng mag-move yung coordinates at station numbers, medyo nag-aalangan ako na kahit ilagay natin sa GA, in actual, iba naman yung lalabas. Ang problema doon is validation. Kaya naririnig ko kanina na out of the 420 plus projects, 14 lang pala yung actual na ghost project because nailipat yung actual coordinates. So how do we prevent something like that to happen again in 2027? Dahil ang gusto natin, pag print na sa libro, yun na talaga. Kasi yun naman yung guidelines eh. Nakasulat doon, shovel ready. May feasibility study, may work program. At para magawa mo yung work program, dapat meron kang actual survey. Di ba? Tama po, Mr. Chair, no? Babalik po talaga tayo sa proper planning. Kapag po kasi yung proyekto ay naplano na maayos, dumaan po sa tamang proseso, meron ka ng mga recommendations from the, in this case po, yung ating mga panel of experts na for the master plan ng flood control. Dapat po, kung ano po yung inyong pinlano, ano po inyong sinubmit sa central office for NEP, yun na po talaga yung sundin. No? I guess yung dati po, baka po yan sa kakulangan ng pagplano, kaya po para na lang may habol yung proyekto, gagawa ng coordinates, pagdating sa baba, iba pala yung actual, re-remedyohan na lang po. So it comes down to proper planning and proper implementation po, Mr. Chair. So ibig sabihin yung coordinates, kahit na hindi pa yun yung actual projects, ginagawa na lang for the sake na may malagay sa budget. Posible po, Mr. Chair. Posible po. Hindi naman pwede yun dahil kung ganun, hindi based on need yun ating budget. Diba? Parang dinodoktor lang yung coordinates eh. Para malagyan lang ng pondo. Tama? Posible po, Mr. Chair. At yan naman yung aking gustong i-flag sa DBM because last year when we had our DBCC hearing, hindi katanggap-tanggap yung sinagot ni former Secretary Pangandaman na sinusubo na lang sa kanilang ng DPWH tapos ilalagay sa NEP. So ang DBM being the gatekeeper of our budget, kung isusubo sa inyo basura, bibigay nyo rin sa amin basura. So, ang tanong ko, first sa DPWH, you said may reforms. Ano itong mga reforms na ginagawa ninyo? At how will this translate to the itong consolidation ng DBM na ginagawa? And maybe si Secretary Toledo can answer to that. No? So para hindi ang punto ko lang naman, we're trying to avoid what happened in the past. At in-expect ko kasi babalik ang flood control projects this 2027, di ba? So, notorious ngayon na gumagalaw pala yung coordinates. Yung iba, hindi pa kompleto yung description. So, anong reforms ang ginagawa ng DPWH? Yes, Mr. Chair. No? Ngayon po, meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Unlike po ngayon nangyari before, ito pong MIPS na coordinates mo, pagdating po ng PCMA, mayroon ka pong bagong coordinates for the actual, hindi na po sila nag-uusap, hindi na po nababago yung coordinates sa MIPS kahit po iba yung pinaglagyan mo. So what we are developing now is a unified map kung saan po pinlat yung sa planning mo, doon na rin po lalabas ngayon yung actual. And we can see already from just looking at it whether may overlap, whether umurong, and the reasons therefore, Sir Chair. That will be submitted to DBM. Tama? Kasi para sila magko-consolidate sa NEP eh. Correct? Yung app po na yun, it will be open to all. For viewing din po siya, no? Transparent po siya. Pero yun pong coordinates na yun, ang ating pong gusto mangyari, isa na lang nga po. Unless, except for
legitimate reasons, justifiable reasons kung bakit po uurong yung coordinates. Oo nga, but in the project description, kasama na doon. Yes, Mr. Chair. That will be submitted to DBM. Yes, Mr. Chair. And to Secretary Toledo, what reforms is DBM undertaking? Kasi last time hindi maganda yung sagot eh. No? And kaya tayo nandito ngayon. No? Because sinubo sa inyo, kung ano man yung sinubo sa inyo, kaya tayo nandito sa problemang ito. No? Yeah, Mr. Chair, good afternoon. So, yes, true that we have already released the budget call for 2027, that is NBM 156. Yes, the reforms that we want to implement for 2027 budget preparation is, one is very important, Mr. Chair, is to have this RDC approval of the projects that should be implemented at the regional level. So, dapat may confirmation and even endorsement from the RDC. Okay. Second is for infrastructure agencies, Tier 1 must already be supported by a list of projects. Okay, kailangan may listahan na po tayo ng projects as far as the Tier 1 and Tier 2. Now, failure to comply with that submission of complete and accurate set of what we call the BP forms, yung project profile and supporting documents, it will now be, of course, automatically limited to budgetary requirements or allocation for Tier 1s. As a matter of fact, Mr. Chair, initial meeting already discussed with the DPWs on what are the reforms to be undertaken. Nag-usap na po kami, and these are some of the initiatives that we be implementing for this 2027 budget preparation. In other words, how do you now evaluate whether a project is shovel-ready? Because nasa circular nyo ito many years na dapat shovel-ready siya, dapat implementation-ready siya, pero hindi naman ganun ang nangyayari. No? Because pinapalitan pa nila on the ground eh. Now, how can it be implementation-ready if you can change yung pinaka-basic niya, location where to construct that project? Okay. So with that, Mr. Chair, we'll be strict in that area wherein dapat yung listahan nila hindi nagbabago. And as I mentioned, it should be endorsed by the RDC. Kasi sa RDC po, may prosesong ginagawa po doon that including the civil society organization, may partner po tayo, even the local government units, and even the regional offices of the different departments have this member of the RDC. So yan po yung atin to be strictly implemented as far as the submission of the requirements and not just filling up of the forms but compliance to the form, particularly on the RDC endorsement, at the same time yung CSO endorsement also, Mr. Chair. Yeah, Secretary Toledo, no, kindly educate us. Kasi pag kinakausap namin yung mga governors who also compose the RDC, di ba? Yes. Off yung timing, yung budget call nauna kaysa doon sa submission ng regional development plan. So how would you synchronize? Kung tapos na yung budget call, wala pa yung RDC, how can you rely on the RDC plans, regional development plans, kung late sila nagsasubmit and they're not even ahead of the budget call? Kasi yung budget call starts from January to March or April. March, di ba? Pero yung RDC, natatapos sila mga August, September, minsan October. Okay na lang yun. So how can you rely now on the input or output ng mga regional development councils kung nauna kayo? Okay. Mr. Chair, based sa bawat budget call po, may naka-indicative budget preparation calendar po doon. And nakalagay po doon, right now we issue January, we issue the budget call. Ang nakalagay po dito, may nakalagay po tayong mga coordination na ginagawa in terms of sa mga ating RDC, which basically, under this calendar, indicative lang po, February ang nangyayari po yung RDC coordination po. So, nandun pa rin po siya sa Yes, sa wala pa indicative silang ceiling. final regional development plans in February. It should have Indicative been... lang. Yes, Mr. Chair. But syempre po, we have to include that already at dapat makonsider na po yan kasi if ever, madidelay po tayo ng pagsambit ng ating budget. My point is, synchronize ninyo. Yes. Dapat final yung regional development plans
based on the submissions of the provincial, city, municipal, even barangay development plans, i-consolidate, pero that should come ahead of the budget call. Mr. Diba? Chair, interjection po on this point. Hindi, hintayin ko lang muna sagot. Yes, Mr. Chair. Di ba dapat ganon? Yes, Mr. Chair. Because as early as first quarter po, we already issued this one, or January, since it's early January, kaya alam na rin po nila yung supposed to be the process, Mr. Chair. Hindi ko pa rin makuha na hindi sila synchronized. Sabi nyo, magre-rely kayo sa RDC submission. Anong re-relyan nyo kung hindi pa sila tapos? Sa regional development plans. I'm all for that, kasi ito yung lagi yung pinilaban na dapat may consultation sa mga local development councils. Yeah. Yeah. Mr. Chair, ang RDC process naman or yung pagpaplano, it will not start naman right after or once we issue the budget call. Dapat ginagawa na po yan even before the issuance of the budget call. So we're just saying that the consultation or the Regional Development Council consultation should have been done in February during the budget preparation Exactly cycle. my point. Alam nyo, para hindi rin magulo, kasi yung mga congressmen, district representatives, they are represented even in the barangay development councils. Yeah. More so sa city, municipal, and provincial. Yeah, okay. They can attend Doon sila makipagbakbakan ano ba yung tulay sa district nila na gusto nila ipagawa. Okay. Para pagpasok sa NEP, pagdating ng budget call, naka-incorporate na. Ang trabaho nila ngayon, pagdating sa Congress, bantayan yung kanilang yung Endorse. projects na naka-incorporate sa kanilang local development plans, hindi ba? Yes, Mr. Chair. Kaya nagkakaroon ng mga insertions na walang consultation sa mga agencies implementing. Kasi nga, hindi kasali yung kanilang mga projects Okay, Mr. Chair. Yes, noted that on Mr. Yeah. Chair. We will also coordinate with the DepDep because they are the secretary Correct. of the RDC, Mr. Correct. Chair. Thank you. As far as planning is concerned. Thank you. Thank you very much, Mr. Senator Chair. Risa. Salamat, Mr. Chair. Regarding dun sa synchronization na tinatanong ng Chair sa DBM, naalala ko nga po nung pinasa natin yung batas tungkol sa DepDev, which succeeded the NEDA, na meron po silang vetting at saka even some kind of veto power over certain kinds of projects. Baka pwedeng makahingi, Mr. Chair, ang komite natin ng input from DepDev, paano sila timely maka-input, maka-intervene doon sa mga, lalo na yung mga major infra, including flood control projects, na eventually ipapasok ng executive sa NEP para hindi rin po sila mahuli sa consolidate ng DBM sa lahat ng budget requests ng mga department. So, for the record, Mr. Chair, Thank you. salamat po. Back to Senator Sherwin. Thank you for those interventions, Senator Risa, Senator Lacson, Chairman. Secretary Toledo, ang punto dito is number one, timing. Talagang may off yung timing ng RDC. Kaya nagiging complication yan. Maraming mga governor, may mga projects sila pero hindi nila nasasubmit on time kasi nga yung timing off. So tignan nyo yung timing. No, dahil kung gusto ho na talaga natin yung totoong bottoms up na galing sa RDC, you need to fix the timing. And then number two, strict implementation, Secretary, dahil matagal ko nang nakikita sa inyong budget circular yung shovel ready, implementation ready. Pero hindi naman, wala naman hong sumusunod. No? Walang sumusunod sa shovel ready. In fact, ang totoong nangyayari, Secretary Bernabe, is hinahabol yung pondo. Rather yung pondo humahabol sa project. So ibig sabihin dahil ng pondo doon, gagawa na lang kahit wala pang mga accurate na coordinates para lang malagay sa NEP. Pag nalagay na sa NEP, at least may budget na on the ground babaguhin. Kaya ang layo, nakita ko sa presentation nyo kanina, 2 kilometers ang difference. Mabuti kung ang difference, konti lang. Almost more than 86%, more than 50 meters. Iba, mas malayo pa. No? So, nagiging lokohan lang yung sinasubmit nyo sa DBM. Para lang magkapondo. Yun lang hinahabol, para magkapondo. Tama po ba?
Mr. Chair, perhaps po sa iba pong mga items, posible po na ganyan po ang nangyayari I think po. tama yun kasi yun rin yung nasa affidavit ni Yusek Bernardo na binasa ko ulit na mayroong pondo tapos pinasa-submit yung mga RD para punuan yung pondo. Yung listahan. So ibig sabihin hinahabol yung pondo No, hindi yung project ang hinahabol ng pondo. Long and short, contractor friendly. Parang tama ko kayo, Chairman. No? Kasi may kausap ng contractor rin po yung mga quote-unquote proponent. No? No, my point of the matter, Yusek Bernabe, is padating na ulit actually, ang bilis nga, padating na yung 2027 budget. And we cannot hindi natin pwedeng gawin yung ginawa natin noong 2026 na naglilinis tayo. Kaya na-delay ho yung budget because of paglilinis ng project. So dapat ngayon pa lang maayos na yung submission to DBM para pag-submit sa amin, maayos na rin. No, that's the point I'm trying to make. I agree, Mr. Chair. We agree totally, and we will ensure that the coordinates and the plans are verified by the RDs, by the DEs, para po may accountability when they submit plans that are not implementable or later on babaguhin or yun nga po yung nabagat yung nagawa-gawa lang po. Yeah. And mind you, Senator Win, pardon my intervention again. Sa kabila ng pagkahigpit-higpit nyo at pag-handle hanggang sa BICAM, may nakalusot pa rin, may nasili pa rin kami, may desilting, meron pa rin flood control na 100 million in the 2026 budget. So this is not to put you on the spot, pero hindi ka naman Superman para makita lahat yan. But I'm telling you, may nakita pa rin kaming 100 million na flood control. Ang sabi ng DPWH, zero flood control. In spite of that, mukhang nasingitan pa rin kayo sa BICAM. Meron kasing Senping na yung napapoint out nyo rin, yung Basic Infrastructure Program. May mga titles doon na very vague. No? For example, yung Basic Infrastructure Program, tsaka yung isa yung Convergence, na hindi, even kayo, hindi nyo rin masagot kung ano yun Tama po ba? Tama, Mr. Chair. Tama Kung po. hindi mo masagot ng DPWH, kung hindi nyo maintindihan kayo mismo, paano namin maintindihan ho yun? No? Kaya po, Mr. Chair, we really commend po yung through your leadership during the committee noon pong ating nilinis ang budget ng DPWH. Moving forward nga po, maganda nga po rin nakalagay na sa line item. Yun po mga coordinates, yun po mga station numbers. That way, hindi na po pwede mag-deviate from what was planned and hindi na po ma-alter yung programa. Maraming salamat, Mr. Chairman. Your Honor, Mr. Chair, if I just can add, habang ongoing sir yung validation nitong 30,000 flood control projects, ang isa pong direction ni Secretary is i-map out na po itong 30,000 na to para po makita po natin ano po pa yung gaps na pwedeng paglagyan in the future po. Thank you, Your Honor. Now, relevant question. How will you deal now with the substandard and ghost projects? Nandyan yan. Yes po. Anong pondo gagamitin nyo para i-correct yung naging substandard? Palagi ko, mas mahirap gawin yung substandard kasi aayusin pa yan. Kesa doon sa ghost, that's another Yes, Your problem Honor. altogether. How will you deal with it? Saan kayo kukuha ng pondo? Diyan po, isa pong example tungkol sa Kalumpit, Bulacan, Your Honor. Pinuntahan po namin ni Secretary yan and doon po talagang may mga ghost projects. The problem about it, sir, Your Honor, is tama po yun na may mga ghost po doon. Ngayon po, ang pina-find out, paano pa rin po malalagyan ng flood control project ang mga to para hindi naman po talaga maapektuhan araw-araw yung mga residente po doon sa barangay na yun. Tanong ko pa rin, saan kayo kukuha ng pondo? Wala na sa item yan ng 2026. Yeah, yes, Mr. Chair. So how will you deal with it? Ito po is going forward sa 2027 onwards, Your Honor. In the meantime, bahain na muna yung mga taga Bulacan. If I may, Mr. Chair. Mr. Chair, actually, we will have to confer with DBM. We have savings from 2025. And we intend to Ang augment savings those ninyo nasa mga savings. 50 billion. Tama po, This is Mr. according Chair. to Secretary Vince Yes, Dixon. Mr. ano? Chair. Ang issue lang po namin, Anyway, Sorry. as per Supreme Court ruling, di ba?
yung executive within the respective offices, executive, legislative, judiciary, pwede silang, or even the constitutional offices, pwede mag-realign from savings. That is correct, Mr. Chair. So tama, you have to deal with DBM and the President eventually. So para ma-realign, para magamit din sa mga project na nakatiwangwang. That is the Thank you, intention, Mr. Chair. Senator Win. Thank you po. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, with your permission, I'll jump to another topic. Narinig ko kanina sa DOJ na